Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Trendy at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang tila ginawang pambibisto ng senador na si Amy Marcos sa kanyang mismong kapatid na si Bongbong Marcos matapos umano nitong sabihin na legit at hindi imbento ang mga ebidensyang pinakita kamakailan ng dating Pangulong Duterte patungkol sa umano'y mga blankong items sa loob ng BICAM Committee Report para sa taong 2025 budget. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Tila pinatotohanan nga ng presidential sister at senador na si Amy Marcos ang mga revelasyon at babala ni former President Rodrigo Duterte patungkol sa mga blankong papel ng BICAM report para sa taong 2025 budget. Ayon pa sa senadora ay kahit siya at ilang mga kasamahan nito sa Senado ay hindi pumirma noong makita nila na tila minamanipula o dinodoktor ang ilang mga budget na nakalaan para sa taong bayan. Binanggit din ni Amy Marcos ang tila pagpipilit sa budget ng AKAP program na pinangungunahan ng House Speaker na si Martin Romualdez na tila mas malaki o doble pa niya ang taas kaysa sa mga pondo ng ilang mga states college and university na nagbibigay ng libreng pag-aaral para sa mga kabataan. Kaya naman ang tanong ngayon ng marami sa ating mga kababayan ay tila pinalalabas daw ba ni Amy Marcos na talagang sinungaling ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos matapos nga nitong kampihan at patotohanan ang mga ebidensyang isiniwalat ni Pangulong Duterte kamakailan. Dahil sa naturang pangyayari ay tila umani nga ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon nga sa kanila, sinayang nyo ang pagtitiwala ng mga tao sa inyo, mga Marcos. Never, never, never again. Huwag na tayong magpabudol. Tatay Digong is one of the most credible politicians in this country. So Bongbong, don't dare call him a liar. Siya ba talaga ang sinungaling? Ask yourself. Last December 2024, may warning si Senator Marcos na i-review ang proposed budget sa taong 2025. May nakita siyang kakaiba. She's telling the truth na mayroong blank sa budget. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Uulitin ko po ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? My God, you will all go to jail. Mabigat yan. Public document na yan. So, if it's different from what was really intended by Congress or was not really true an accurate copy as passed by Congress, that is falsified or forgery. In which case, mamili ka lang, forgery, falsification, or jail. Alam niyo mga Lods, sa nangyayari ngayong corruption, 'di ba? Sa mga nakikita nating priorities ng gobyerno ngayon, 'di ba? Pagdating sa budget, zinero budget nila yung PhilHealth, tapos yung DPWH, grabe yung budget, no? Talagang trilyon. Tapos may AKAP pa, na which is parang useless lang naman yung AKAP kasi may 4-piece di ba? Matagal nang may 4-piece. Pero talagang ginawan nila ng paraan, di ba? Para maisingit nila ang AKAP.
Tapos yung sa PCSO, di ba? Nung December 28 may nanalo. Di ba? Pagka January 1 may nanalo ulit. Pagka January 2 may nanalo ulit. Grabe! So, pansinin nyo ngayon mga lods, yung nangyayari ngayon sa Marcos admin. Grabe yung corruption. Grabe talagang corruption. Yung parang harap-harapan. Diba? Walang hiya eh. No? Ang kakapal ng mukha. Talagang harap-harapan talaga. Alam nyo mga lods, ano lang ang narealize ko? Kaya pala, pagtungtong pa lang sa pwesto ni Mr. President, ni PBBM, kaya pala tinanggal agad nila yung PACC, yung Presidential Anti-Corrupt Commission na magbabantay sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga buwaya. At sila ang magbibigay parusa pag meron nakikitang ahensya or empleyado ng gobyerno na grabe kung makakurap. Kaya pala simula pa lang tinanggal nila yun. Ang galing talaga ni PBB. Ang galing mo talaga, Mr. President. So since tinanggal yung Presidential Anti-Corruption or Anti-Corrupt Commission, kaya tignan nyo ngayon. Tignan nyo ngayon. Ang kakapal ng mukha, 'di ba? Walang hiya. Kaya pala, Mr. President, grabing abilidad mo talaga, Mr. President. Believe na kami. Yun na yun pala. Yun na yun. Kaya pala tinanggal yung PACC, yun na pala yan. Ito na pala yung gustong mangyari. Hanip ka, Mr. President. Ang galing mo! Target ng Administrasyong Marcos Jr. na ibenta ang mahigit 100 government assets na aabot sa hanggang 2.5 billion Oh my pesos God. ngayong taon. Sus, Ginoo ko, magbebenta na. Bakit magbebenta ng mga asset, Mr. President? Inuna mo yung mga reserve golds na hindi naman namin alam at hindi naman alam ng mga Pilipino saan napunta ang pera, saan napunta at ano ang pakinabang nun sa Pilipinas. Basta-basta na lang kayong nagbenta ng mga reserve golds natin at ngayon, mga assets ng gobyerno? Ano ba? Para saan ba yan, Mr. President? Ubos na ba ang pera? Tapos di ba mangungutang ka na naman sa first quarter ngayong taon na to? Grabe! Hindi ko talaga mawari mga lods. Saan napunta ang pera? Saan napunta ang pera? Kasi magte 3 years na magte 3 years na ang Marcos administration. Anong nagawa? Wala namang mga big ticket projects. Yung mga projects nga na build. Wala nga pondo. Ginoo ko. Tapos ngayon, malalaman na lang natin magbebenta ng mga assets ng gobyerno. Diyos mio, Marimar. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Zaldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun.
Ano nangyari? Bakit ganito na ang gap? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Pero hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP and nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung GAA. Yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2.